Praise God. Ang sarap ng awitan natin. No? Lalo na siguro pag nandun na tayo. No? Praise the Lord talaga. Okay, mag-start na tayo, no? The Faithful Church. So, we arrived at number 6, letter sa Philadelphia, no? So, napakabuti ng Lord kasi ang ganda ng church, no? Kung ang previous na napag-aaralan natin, mabibigat siya, no? Pati nga nung church ng Smyrna is kahit isa siya dun sa walang rebuke is mabigat din, ano? Ito medyo, nasa lighter side siya. Pero sa Lord naman, mabigat or lighter side, it's still the same. He all receives the glory. No? Yun ang kagandahan dun eh. So, number 6 na tayo, the letter to the church at Philadelphia. So, bago tayo pumunta doon, shall we go to the Lord in prayer? No? Father God, salamat po, Lord, sa presensya mo, Lord, sa awitan, Lord. Salamat, Lord, sa Espiritu mo, Panginoon, na truly indwelling in us, Lord. Salamat po, Panginoon. We glorify Thee, Lord. You are our sovereign God. Hindi ka po nagbago noon, ngayon nagpakailanman. Bagamat ko konti kami, Panginoon, ito yung Panginoon, ang nangyayari, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, O Diyos. Kagaya na aming pag-aaralan ngayon, Lord, ang Little Philadelphia, Panginoon, na mga kapatid namin nung unang panahon. Hindi sila perfect, Lord, but you commended them very well, Panginoon, because of their faithfulness in obeying your word. Naway, Lord, maging encouragement sa amin, magpalakas sa amin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil alam mo, Lord, kung sino ang totoo na sumusunod sa iyo, Panginoon. During our studies dito, Panginoon, sa series, alam namin na you walk through the church. Sumasama ka sa amin, sa loob at sa labas, Panginoon. Alam mo, even the angels, no? Alam, Panginoon, aming mga ginagawa. Lord, salamat sa series na ito, Lord, patapos na, Panginoon. Nakita ko personally, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig sa iyong church, Lord, na gusto mo maligtas, Panginoon. Kaya nagbibigay ka ng warning upon warnings, encouragement upon encouragement, Panginoon. For us to acknowledge you, Panginoon, that we can do nothing, Panginoon, pag wala ka, Panginoon. Salamat sa salvation that you have provided for all of us. Ama, maraming po salamat sa kagalakan, Lord. Ito ng benefits, Lord, na aming salvation, Lord. We sometimes, Lord, we cry para malaman namin kung ano talaga ang joy ng pagliligtas mo sa amin. Salamat sa presensya mo at dalangin po namin na ikaw pang manguna. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lang po ang siyang maitaas. Kagaya ng pinalangin, Panginoon, let your glory alone be seen and be heard, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin namin, always protect our family, Panginoon, sa Pilipinas. Maging kami rito at sa mga kapatiran na wala pa po. At sa mga manonood sa live, ikaw din po ang magpala. Maraming po salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa Philadelphia. No. Pambihira. Kasi kailangan kong umiyak no? Kailangan minsan sa Kristiyano, sa lalaki, no? Ang pag-iyak hindi ito sign na mahina ka. Nung naging Kristiyano ako, naging sensitive ako, no? Kasi nakita ko nung ako na wala tayong righteousness. No? Pero, nung ginawa ni Kristo, no?
Ano ba ito? Kasi, na-overwhelm na ako sa pagkilos ng Lord sa akin. Alam naman ang pinagdadaanan ko. Pero still, God is always good. So habang inaaral ko ng Philadelphia, nakita ko nung faithfulness ng Lord, no? Kahit nga hindi sa Philadelphia, kahit saan, ang faithfulness ng Lord is overwhelming, no? Siguro sa series na to, pinapakita talaga sa atin ng Lord nung pag-ibig niya more than anything else. Siguro lagi lang natin nakikita nung rebuke, nung mabibigat na warning ng Lord, no? Pero ang makikita mo talaga sa series na to, nung pag-ibig niya, He extends His hands. No, inisip ko nga, Lord, ano ba nung mga kasalanan na nabanggit dito sa 6 churches na, kasi isa na lang ang hindi mo kayang patawarin? They abandoned their first love. Akala ko Lord, hindi magagawa ang tunay na believer yon. Inabandon nila ang pag-ibig and still yet, in-extend mo nung forgiveness. Immorality, adultery, homosexuality, still God extends again His mercy. So, yun ang grace ng Lord. His mercies, they are new every morning, no? Yun ang faithfulness ng Lord na pinapakita niya sa atin, no? Anumang paniniwala meron tayo, no? Pero dito tayo humahak sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. He rebukes us because He really loves us. Alam natin yun. So, dito sa Philadelphia, eto sa background muna tayo, no? Sa background ng Philadelphia. Kagaya pa rin ng mga previous na 6 letters, gano'n, no? Ipapakita niya nung kanyang title. Nung title na to, mostly, ito diba 250 titles yung nakaraan, nung sabi natin, ang daming pangalan ni Kristo. No? Pero doon sa series na to, itong insight na ibibigay ko, ito ang mga napansin natin, nung names, nung pangalan, throughout the scriptures, lagi itong nababanggit. Binibigyan ng Lord ng significance nung pangalan. Tandaan natin, itong pangalan na to, meron itong eternal significance ng bawat isa sa atin. Meron siyang eternal significance. Kasi even sa pagan, kapag sinabi ng pangalan, mahalaga to sa kanila, reputation to Ang sarap tawagin pangalan mo, di ba? Kanina naglalakad ako, may tumawag sa akin Akala na si Rosie, hindi ko narinig. No? Naglalakad ako. Sa kaliwasa pero may tumawag sa akin. Sino yun? Hindi ko lang nabusesan kung sino pero may tumawag sa akin. Yun ang names. Subukan mo tawagin ng hoy. Diba? Mas masarap mapakinggan mo nung sarili mong pangalan. Ito ang binibigyan ng emphasis dito ng ating Panginoon. Nung names. Tandaan natin ito, may eternal significance ito, lalo-lalo na sa mga believers. Yun ang mga insight na makikita natin. So, ang isa pang insight na makikita natin dito, nung pares. So, 6 na tayo, Nung isa is, nung pang-7, nung Laodicea. So dito sa series na to, makita natin yung 2 pares, nakikita mo nung stark contrast sa another na pares. So dito sa 7 na to, alam natin na 2 churches lang ang pumasado sa evaluation ng Lord. Sa standard niya. Nung Smyrna and ito ngang Philadelphia. Walang binigay na rebuke ang Lord sa church na to. Nung the rest meron. Pero nung stark contrast naman na 2 na babanggitin ko dito, is nung katatapos lang, nung Sardis, at nung susunod, nung Laodicea. Etong 2 na to na nabanggit ko, walang nabigay ang Diyos dito na commendation. Nung previous, nung Sardis, yun ang kauna-unahan na ang Diyos hindi na nagbigay ng commendation. Puro rebuke. Dead ka ba naman? No? You are dead, no Sardis. At nung pangalawa, nung Laodicea, ito nung pang-7. Wala nang positive side na sinabi ang Diyos.
puro na negative. So itong parang identical to nung Smyrna and Philadelphia. Parehas pumasa sa Lord, parehas walang negative na nakita, na binanggit ng Lord. At yung isa naman, nung Sardis and Philadelphia, walang positive side na nakita ng Lord. At titingnan mo, isang dead church na akala niya buhay siya, at isang lukewarm church na akala niya nag-exist na tama siya. Pero isusuka rin siya ng ating Panginoon. So eto nung insight na makikita natin dito. So tindan niyo, Philadelphia, nagigitnaan siya ng patay na church at ng lukewarm na church. So itong Philadelphia, maliit lang siya. So geographically, nung sa history ng bayan na ito sa Asia Minor, siya nung pinakabata sa mga ancient city. Itong Philadelphia. So ang ganda nito fitting siya dito sa pangalan niya no. So itong Philadelphia was founded by King Attalus II. So si King Attalus. Siyang hari ng Pergamum. King of Pergamum siya around 190 BC, no? So itong si King Attalus, meron siyang kakaibang pagmamahal sa kanyang kapatid. So kaya nga itong bayan nila, ipinangalan or nickname sa kanya. So sa Greek word nung Philadelphia, itong philos means beloved or dear. At nung adelphos, brotherly or brother. So kapag pinagsama siya, Philadelphia from Greek word, na pinagsama, ibig sabihin brotherly love. So isipin mo, pagan siya, pero meron siyang pagmamahal sa kapatid niya. Alam naman natin, even sa family, may di ba? Magkaka-division. Pero na-curious ako, hinanap ko, bakit siya sinabing brotherly love? Itong si King Attalus. Kasi may kapatid siya. Anong klaseng pagmamahal niya sa kapatid niya, no? Na-curious lang ako. Kasi maganda to sa ating spiritually, sa mga Christian. Ano ba ang trademark na isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, di ba? Is nung mahalin mo nung kapwa mo. Especially in the household of faith. Di ba sabi ni Kristo, so paano mo mamamahal nung Diyos na sinasabi mo na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kaya mahalin? So, ito nung sukatan nung pagmamahal natin sa ating kapatiran. So, sinerch ko, itong si King Attalus, younger brother siya ni Eumenes II, no, nung kuya niya. So, nung kuya niya ang king. So, inano ko, anong pagmamahal ng klase ang meron siya sa kapatid niya, no? So, during war, nung mga kingdom against kingdom, no, alam natin yun, no, napalaban tong kuya niya, si Eumenes, konti lang to, no, para makuha natin bakit tinawag na brotherly love. So lumaban siya, doon sa paglalaban niya, he was wounded, so akala namatay siya, hindi siya nakabalik kaagad. So siya ang king sa Pergamum. So itong kapatid niya, itong si Attalus na, younger siya, no? So he took over. Kasi akala niya patay Hindi na bumalik, di ba? So siya ngayon ang naging hari ng Pergamum. At saka nun, napangasawa niya nung asawa ng kapatid niya, nung byuda. Di ba may ganong culture nung kuya, pag namatay siya, ikaw ang makakaasawa ng naiwan niya o ng byuda. So, siya na naging hari, si King Attalus. So, tapos nung biglang sumulpot itong si Eumenes II. So, anong gagawin ni Attalus, nung kapatid na younger brother? So, ang ginawa niya, dinivorce niya nung asawa niya, ibinalik niya sa kuya niya, tapos pati nung paghahari niya, binigay niya uli sa kuya niya. Samantalang nagustuhan ng mga tao ng paghahari niya. So they are clamoring na hindi, kunin mo, ikaw na ang bagong hari. Tandaan niyo sa Roman, di ba? Basta nung paghahari, nagkakaroon ng patayan yan. Magulang sa anak, papatayin para lang sa posisyon. Pero siya hindi niya ginawa yun. Yun ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Tapos eventually, nagkasakit ng kapatid niya, namatay, totoong namatay na. Nung si Eumenes II. So ang nangyari, pinakasalan niya uli nung asawa. And then, siya uli naging hari ng Pergamum.
So ngayon, kaya pinangalan sa kanya itong nickname ng lugar na ito as Philadelphia because of his special, unique love sa kanyang kapatid. So hindi nasilaw nung pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Usually, nung posisyon na pag-uusapan, alam naman niya, di ba? Wala nang kapakapatid. Sa Pilipinas lang, ng politics, di ba? Nagpapatayan dahil lang sa posisyon. So, na-curious lang ako, no? Kinuha ko lang yon as a background kasi doon kinuha ang pangalang Philadelphia, brotherly love. Kahit sa US, merong lugar na Philadelphia, no? The city of brotherly love. Doon din nila kinuha ito, from Greek word, philos meaning beloved or dear, and adelphos, brotherly. So yun lang nung background ng Philadelphia bago tayo mag-jump na doon sa verses natin. Mukhang tahimik tayo, no? Pero masarap, no? Masarap din mag-aral kasi makikita mo na minsan may ano siya, nung kakaibang storya, di ba? Magugulat ka na lang na nung Diyos talaga, sovereign siya, ginagamit niya nung mga pangyayari. Kaya nga, best way na ipangalan sa lugar na to na pinili ng Diyos as Philadelphia, brotherly love. So, makakonect tayo doon, di ba, bilang Kristiyano. Yung nga, pagan nga yun, di ba? So, amen, no? Ito na ang ating verse, no? The faithful church, no? Before that, idadagdag ko pa nung isang, kasi paiksiyan ko na lang to. Nung isa pang insight, no, dito sa pag-aaral natin. So, itong sa dalawa na sinabi ko na Smyrna and Philadelphia, sabi nga kung mababasa ito ng mga prosperity preacher, magkakaroon sila ng panibagong idea. Kasi itong Smyrna and Philadelphia na pinili ng Diyos sa walang negative side, no? Pumasado sa evaluation ng Lord, sila ng pinakamahirap, physical na church. Nung the rest above average ng wealth. Plus nung extreme na mayaman, itong Sardis, pati nung Laodicea. Kung sa panahon natin yan, alam mo yun mga kapatid, mega churches. Totoo yun, mega churches nung dalawa na yun. Nung Sardis and Philadelphia. Sardis and Laodicea. So nagtanong nga ako, Lord, ako personal ko lang to inassess ko lang. Sabi ko, Lord, diba, sabi mo, fair ka, no? Para naman, sana naman, nung kinuha mong dalawang pasado, isang mahirap na totoong believer at isang mayaman na totoong believer, para hindi ka maiipit. No? Minsan ganun tayo, di ba? No? Kasi, lahat na ba ng mayayamang mega churches? Sablay na. Di ba? Pero ang inisip ko, nung consistency ng salita ng Diyos sa Scripture. God is consistent when it comes to wealth, money. Consistent siya. So, binalikan ko sa Scripture. Bakit? Ba't hindi na lang, Lord, isang mayaman na totoo rin? Kasi marami naman believers na mayaman. So, sa Bible, maraming character na may story na talagang blessed ng Lord. Wealth, material. Solomon, si David, si Abraham. So, tandaan natin na hindi ibig sabihin, kasi sinabi ni Paul kay Timothy, the love of money is the root of all evil. Diba? The love of money. Hindi nung money itself ang evil. No? Hindi money. Kasi, alam niyo nung the prayer of Jabez? Diba? Expansion ng territory, blessing yon. Kasi yun din ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi po niya nakalimutan ng blessing. Nung prosperity na gusto niyang ibigay sa atin, hindi niya yung kinakalimutan. So kaya lang, ang mali dito, kaya nakita kong consistency ng salita ng Diyos. Ano mga sinabi niya? It is more easier for a camel to enter into the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. So, isa na yan. No, hindi naman ibig sabihin nun na wala ng pag-asang mayaman. So, ang pinopoint lang doon kasi ng Lord is nung danger kapag nakafocus ka sa wealth. Kasi may benefits ang wealth, ang money. Meron yan. Alam mo nakukuha ng pag meron kang pera sa lapi, nung prestige na andyan. Ang daming benefits dyan. You always get the best seat in the house kapag saan ka pumunta, di ba? Di ba?
Saka, hindi ka nga magsasalita, dinig na dinig ka eh. Kapag alam nila na mayroon kang yaman, alam natin how money works. No? Ito, ayun ang danger na binibigyan ng warning ng ating Panginoon dito sa Scripture. Kaya sabi ko, consistent siya sa kanyang salita. So ano pang sinasabi about wealth? Kung saan ang puso mo, nandun din ang yaman. So, nung danger lang ang pinopoint dito, hindi masama ang mag-pursue ng wealth. Kaya nga tayo nasa Korea eh. Ba't wala tayo sa Saudi? Diba? Kasi mas malaki ang sahod dito. Hindi masama ang blessing. Ang magiging masama, mga kapatid, kapag ikaw, leader, spiritual leader, tapos in-incorporate mo yan sa church to function the church, diyan ka magkakaproblema sa Lord. Yun ang binibigay na warning ng Lord. At dahil doon, nung realidad ng nangyayari sa Christianity throughout church age, alam ng Diyos yung, kaya nga pinili niya 7 eh. Ito nung completeness na mangyayari throughout the ages of Christian church hanggang sa kanyang pagbabalik. Andyan ang danger. Kaya tingnan ng mga prosperity gospel. Bakit sila yung mayaman? Saan sila yung mayaman? Bakit sila yumayaman? Diba? Kasi mali na, ang delikado diyan kasi mga kapatid, kapag nga nung leadership, ang nasa isip na lang nila is to accumulate ng wealth. Diyan magkakaroon ng problema. So paano ba yumayaman ng church? Diba sa pagbibigay ng mga miyembro, tithes, offering, wala masama dyan, biblical yan eh. Bakit nga nagiging masama? Kapag mali na ang presentation. Dito pa sa Gumin, meron kayo narinig na tinakot namin kayo na pag hindi kayo magbigay, ninanakawan niyo ang Diyos. Diba? Wala. Wala. Kasi yun ang nakakaproblema. Kasi pag ang leadership ng isang church, itong mega churches na to, ang gusto lang nila accumulate ang pera ng church para ng korporasyon eh. Para siyang korporasyon. So, hindi ko sinasabing hindi sila nagbibigay through mission. Nagbibigay din yan. Pero mas marami ang ino-accumulate nila. Pag marami ng pera sa bangko, andyan nung tendency na matempt ka eh. Andyan nung matinding temptation. So, ano nangyayari na babalitaan nyo ng mga money laundering, no? ng mismong leadership ng church? Kasi mabigat na ng temptasyon dyan pag hindi tayo maging aware dyan. So, sabi nga, pag uwi ko sa Pilipinas, kapag alam ko ng church na ganito, pag ang isipan ng leadership ng church is nung accumulate lang ng pera, ang gagawin nila, just like Sardis, no, magpapatayo ng mga naglalaki ang mga churches, dahil doon sa pera, wala masama doon, di ba? Tapos ano pa, pag nakapagpatayo na ng malalaking churches, marami pa rin pera eh. Ang gagawin naman, malalaking mga dome, mga sports complex. So kasi ang point nila, pinapakita na God is really blessing them. Kaya ngayon, pinapakita nila ito nung pagpapatayo. Pero sad to say, hindi ito binigyan ng emphasis ng Lord. Sa Sardis, lalo na sa Laodicea. Kasi nung yaman na meron ang Sardis at Laodicea, yun ang naging hope nila eh. Yun ang naging comfort nila, wala na sa Diyos. So napansin nyo nakaraan sa Sardis, nung nangyari, diba? They took pride of what they had, yung mga resources nila. So doon na lang sila nag-concentrate. Kaya ang nangyari, si Kristo sa Church ng Sardis, naging accessories na lang. Naging accessories na lang si Kristo. So doon na nakapokus nung leadership ng church. So sabi nga, pag ganun ang mangyayari, paano kung dumating si Kristo? So ibig sabihin, nung ganitong klase ng leadership sa mga churches, na mega churches, wala sa radar nila nung pagbabalik ng ating Panginoon. Wala. Kasi pag alam nila any moment ng urgency, ng imminence ng pagbabalik ng ating Panginoon, hindi ka mag-i-stack ng pera. No? So, yun ang nakita kong danger. So, ibig sabihin, paano kung dumating si Kristo, anong gagawin mo sa pera? Ng church? Useless na, di ba? Hindi, totoo yun, useless. Kaya nga, sabi ko nga, Lord, salamat, kasi itong Gumin,
Ilan lang tayo? Pero mas nagbibigyan natin ng glory ang Lord. Alam niyo kung bakit? Nung gumin, maliit lang ng income natin, pero hindi tayo sumasagad, hindi tayo sumasayad. Diyan nakikita ng glory ng Lord, ng kanyang power na pagsama. So tingnan nyo nung saan napupuntahan ng pagbibigay natin. Merong mga churches tayo sa Pilipinas na nasusuportahan. Dahil lang, iilan lang tayo dito. Kasi ang nangyayari natin, ina-apply natin ng second covenant giving. Nung pagbibigay ng may kagalakan at kung anong dinidikta ng puso. Yun ang tinitingnan Lord, nung sa puso. So, doon matatama ang dating mo sa pera. Magiging tama na siya. So, sadly, doon sa Sardis and Laodicea, hindi man lang kinonsider ng Lord. Wala siyang kinuha ni isa lang, Lord, sabi ko, commendation sa Sardis o sa Laodicea na napakalaking church. Wala. Wala siyang binigay. So, yun yung mga insight na dapat nating tingnan. Sabi nga, imposibleng hindi ito nababasa ng mga preacher, no? Hindi lang talaga nila binibigyan ng tamang pansin. Kasi nga sabi sa'yo, andun na nung danger eh. Pag naandun ka na sa sitwasyon na yun, may hirapan ka ng umalis dyan. Kaya ang Bible, sabi, consistent Lord, paulit-ulit niyang winawarningan ang tao when it comes to wealth, when it comes to money. Dapat malaman natin ang purpose, bakit ang Diyos nagble-bless sa atin. Bakit siya nagpapatuloy, nagbibigay ng pagpapala? Maraming pagpapala ng Colgate-Palmolive, di ba? Alam nyo nung balita nyo, kung paano magbigay sa Lord niyan. Hindi lang 10%. Kasi alam niya, nung blessing na binibigay ng Diyos sa kanya, is nung para maging siya rin ang source para mag-bless sa iba. Yun ang tamang pag-handle ng blessing na binibigay ng Lord. Napunta tayo sa pera, no? Kasi, totoo yun, mga kapatid. Yun talagang inisip ko, bakit Lord? Inulit-ulit ko talaga yun. Lord, bakit hindi mo lang kumuha ng kahit average lang? Pero pinili niya pinakamahirap na churches nung panahon na yun. So, dito na tayo sa verse, no? The Faithful Church. Ang title nito is Faithful. The Faithful Church, no? So dito tandaan natin, no? Sige, basahin ko muna. And to the angel of the church in Philadelphia, right? He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens, says this. So sa verse 7 muna tayo, no? So alam na natin Philadelphia, no? So nung outline lagi ng sulat, puro nung title sa unahan. So dito lang, first time, na itong title ni Jesus Christ na ginamit niya, itong He holds the key of David, hindi ito niya kinuha, it was not borrowed from Revelation chapter 1. Kasi nung previous na 6, doon niya yung kinukuha sa Revelation chapter 1. Pero ito hindi. Kinuha niya ito, nireference niya ito sa Isaiah. Ito key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one open. So mamaya dadaanan natin yun sa Isaiah. So dito, he who is holy, alam natin to na si Jesus Christ to, no? Pero sa Old Testament, pag binanggit ang holy, it pertains to God the Father. It pertains to God the Father. Kumbaga, very Hebrew nung salitang holy. So dito may kita mo, ginamit to as a title ni Jesus Christ na he who is holy, who is true, siya yon. So tanda mo, siya na Diyos na intolerant sa sin, pero wala siyang binanggit dito sa Philadelphia. Wala siyang nakita na, imposible wala nakita, meron, pero hindi niya binanggit. So tandaan natin, ang title nito is The Faithful Church, no? Hindi naman to nangangahulugan na faithful ka is hindi ka na nagkakasala. Yun ang lagay natin sa isipan natin. Kasi nung iba, ang akala nila, itong Philadelphia, dahil puro praises ang sinabi ng Lord, baka maanghel yun. No? Baka maanghel yun. Kasi walang negative na sinabi ng Lord. Tandaan natin, being faithful, hindi ka free sa sin. Magkakasala ka pa rin.
Pero ang makita natin kung bakit siya tinawag na faithful church. Natatandaan yun, Sardis again, the dead church. Corporately, patay sila. Pero nakita nyo, there are few names doon sa Sardis na patay na church na meron pang buhay. No? Pero dito, iba itong Philadelphia, mga kapatid. Kaya nga, ang sarap basahin eh. Itong Philadelphia, corporately, lahat sila faithful. Kaya nga nung tanong mo, pwede ba tayo lahat maging mature? Pwede, ito nga, konti lang sila eh. Konti lang sila. Kaya nga itong susunod na verse, no? Verse 8. I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. So dito sa verse 8, no? So dito, walang binanggit ang Diyos, no? Kung ano nung kanilang kasalanan, wala. Pati wala rin binanggit dito kung ano nung strength nila eh. Pero sinabi na meron silang maliit na strength, little strength. Anong translate? NASB. Open door which no one can shut because you have little power. Dito little strength eh. Little power din. Sa iba little strength, no? So dito, may kita natin walang binanggit na kung ano nung strength na yon. Pero dito pinapakita meron siyang little strength. Itong ibig sabihin itong little strength, mga kapatid, no? Ito nung wala sila na meron ang Sardis at meron ang Laodicea. Wala silang influence. Wala silang wealth. Wala silang resources. Just like Smyrna, they were cut off of everything, no? So literal, mahirap lang sila. They are of little power. Pati sa number, konti lang din sila, mga kapatid. Konti lang sila. Pero kung ano ang wala sa Sardis, meron naman sila in full abundance. So ito yun, no? Because you have little power and have kept my word and have not denied my name. Nung sa Sardis, di ba, they removed Christ from the pulpit. Hindi sila nag-witness sa mga tao, pero merong konti na nag-witness. So, pero itong Philadelphia naman, meron naman sila napakarami. No, nung little strength nila, by the standard of the world, sila naman merong in full abundance itong spiritual deeds na meron sila. Itong Philadelphia. So, itong open door, no, gusto ko lang bigyan itong emphasis. Inom muna kayong tubig. Alam ko na nahihirapan tayo na kasi nakakantok talaga, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko rin sa Sardis, nakakantok, lalo pag galing tayo yagan. Parang replay lang nung sinabi ko. So relax lang natin kasi gusto kong maging masaya. Kasi faithful church ito eh. Di ba yun ang gusto natin, maging faithful tayo? No? Hawak lang, mga kapatid. Maiyaraos natin to in God's will, no? So, I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut. So, itong open door, dalawang interpretasyon ito. Pag sinabi open door, sabi na nila, ito ng open opportunity para mag-share ng gospel. Tama yon, walang problema doon. At nung isa pa namang interpretation, it is about salvation in itself. So, tingnan natin, no, para ikuha natin ang biblical. Ako kasi ang interpretasyon ko dito, primarily, itong open door, ito nung salvation. Ito nung salvation. So, kuha tayo ng verse, no. Doon muna tayo sa open door na ang interpretasyon is nung pagbimisyon. No? Tingnan natin sa sinabi ni Paul sa Colossians chapter 4, verse 3 and 4. Basahin natin. Maganda nung verse doon eh. I know you... No, Colossians 4. 3 and 4. We are praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. So,
Open door means nung pagkakataon, opportunity to preach, to share, to witness Christ. No? Isa yan ang possible na meaning or interpretation. At isa pa nung 2 Corinthians chapter 2, verse 12. 2 Corinthians. Now when I came to Troas for the gospel of Christ, and when a door was opened for me in the Lord. So yun ang opportunity na pinag-pray na magkaroon ng pagbubukas ng pinto para makapasok nung pag-share ng gospel. Para sa akin, secondary siya. Pero ang primarily talaga na meaning ng open door, may kinalaman nito doon sa opening and shutting the door. So kasi sinabi, diba, kinonect ni John si Jesus Christ kay David as the key of David, no? So para natin mas maunawaan yun, no? Tingnan natin sa Isaiah 22, verse 22. Kasi doon niya ito ni-reference eh. Isaiah 22, verse 22. Then I will set the key of the house of David on his shoulder. When he opens, no one will shut. When he shuts, no one will open. Kasi kung familiar kayo sa story nito, sa Isaiah, no? Si Shebna, siya nung steward ni King David sa house of David, no? Siyang steward, pero unfaithful si Shebna. So he was about to boot it out. Tatanggalin siya. Ang ipapalit si Eliakim. Si Eliakim, anak ni Hilkiah. Itong si Eliakim, ito ang kanyang magiging posisyon. No? So, ito prophecy ito eh. Ito nung sovereign messianic prophecy ng authority ni Jesus Christ. Ito ang type of Christ to come. So, ipakita natin kung ano nung ibibigay kay Eliakim. So, yun ang authority na meron si Kristo. Ito, and I will clothe him, speaking of Eliakim, no? And I will clothe him with your tunic and tie your sash securely about him. And I will entrust him with your authority, and he will become a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. So, ito nung type of Christ to come. Ito nung merong posisyon si Eliakim na ibibigay. So ito rin ang meron si Kristo, di ba? Kaya kinonect siya na he holds the key of David. No, ito nung, alam naman natin, ang susi, ano ang purpose ng susi? Nung logic, di ba? Ang purpose ng susi is to open kung anong nakasara at isarado kung anong naka-open. So ito nung authority na binigay kay Jesus Christ. Kaya sabi ko, primarily, ito nung salvation. No? No supporting verse, no, kunin natin. Ay, example muna, sa Noah. Nung mga sunod-sunod na mga preaching natin, no? Sa Noah's Ark. No? For 120 years, si Noah nagpre-preach ng repentance. Tayo, 6 months na. Sawa na ba kayo sa kakaparinig ng rebuke, ng repentance? Si Noah, 120 years, nag-preach ng repentance. Pero nung final na, nung sinarado na ng pinto ng ark, meron ba nakapasok? Wala na. Sino nagsisimbolo doon? Nung ark na yun? Salvation nun ng tao. Ang malungkot nun, mas marami pang hayop ang naligtas kesa sa tao. It speaks volume kung anong sitwasyon ng tao, kung meron anong ang ating sitwasyon. No? Mas marami pa ang naligtas na hayop kaysa tao. No? So, nung sinarado na nung door ng ark, wala na nakapasok. Sabi nga ng mga commentaries, nung time na yon, nung hindi pa tumataas nung tubig, marami doon nagkakatukan, maabot pa. Kung titingnan mo, kayang pagbuksan. Ni Noah, siyempre mayroon doon mga kaibigan niya, malamang may mga kaibigan doon, Noah. Pero mas natakot si Noah doon sa may hawak ng susi ng ark, which is Jesus Christ. He holds the key of David. Siya nung merong authority na kung sino makapasok into the kingdom of God. Kagaya nung authority na ito si Eliakim, siya mayroon siyang access sa treasury ng House of David, ng mga yaman.
At siya rin may hawak ng susi na to, no, kung sino makakapasok sa entrance ng House of David, ng kingdom ni David. Siya lang. So yun yung authority ni Eliakim, pinoproject yun. Yun yung a type of Christ na merong authority si Kristo pag-uusapan ng ating salvation. Kaya bakit namin laging tinuturo sa inyo, bakit ang salvation, merong security, merong assurance? Kasi Jesus Christ holds the key of David. Siya lang may karapatan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. No? Ano pa ang sinabi nyo doon? So ano pa sa parables na ginamit ni Jesus Christ, no? Sa Matthew 25, no? Nung parable of 10 virgins. Na alam niyo yung parable of 10 virgins, no? Sa parables in Luke 12, sa Luke 13, no? Pinapakita doon, no? Umpisahan natin sa 10 virgins. Nung 10 wise virgins, pati nung 10 na full, 5 na full, no? So ano nangyari? Dumating na ng groom, nung prepare lang, ang nakapasok doon sa kaharian ng ikakasal. So nung 5, naiwan. So ano nangyari? Kumakatok sila. But it was too late. Sinarado na ng pinto. So hindi na sila makakapasok. Ganun din sa Luke 12, sa Luke 13. Nung sa wedding banquet. So, makikita mo yon na ang salvation, ang talagang may authority na yan, meron lang yan si Kristo. Siya ang may susi. Siya ang merong access kung sino makakapunta sa langit. At siya rin ang may access kung sino ang hindi makakapunta sa langit. So ang simple, di ba? Yung John 14:6 lang ayun ang maliwanag No? Siya may hawak ng susi. Yun ang purpose ng susi. Kaya siya nung sinasabing he holds the key of David. Siya ang merong access na papunta sa loob ng kaharian ng Diyos. So, isa pa, sa Revelation chapter 1, verses 18, about the key, no? Revelations 1:18, no? And the living one, si Jesus Christ, and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades. So, siya lang ang may authority niyan. He holds the key. Doon even sa Hades, sa death and Hades. No? Kaya kung gaano kalaking kasalanan natin, kapag ikaw pinagbuksan ng Lord, kaya kanyang patawarin o anumang kasalanan natin. Hindi mo kayang isara kung anong pinagbuksan ng Lord. In the same way, ganun din. Kaya bakit namin tinuturo ang assurance? Kasi ito He holds the key. Siya Kaya sinabi niya, no one can snatch you out of the Father's hand and also with His hands. Ama't anak na may hawak sa iyo, So pinapakita lang nung sole authority ni Jesus Christ kung sino magkakaroon ng access sa langit. Yun ang ibig sabihin nitong He holds the key of David. So nakita natin nung sa Isaiah 20-22, no? So eto nung binigay niya sa people, sa Little Philadelphia. No, kokonti lang ang kongregasyon na to. Kaya nga, parehas natin, kokonti lang tayo. Pero wag tayong malulungkot kasi ang Diyos hindi siya tumitingin sa dami. Hindi siya tumitingin sa malalakas na aircon or malalakas na heater. Hindi. Totoo ito. Kagaya ng sinabi ko kanina, no? Hindi kinonsider ng Lord. Wala siyang kinonsider. Basta tining niya nung poor church na kung saan, pag poor ka, may chance ka Kasi wala ka ng ibang lakas na pupuntahan. Wala ka Ang lakas mo lang si Kristo. So, mas merong kang chance kesa naman sa mga mayayaman na ang kanilang strength, ng kanilang hope, is kung anong meron sila. Si Kristo, secondary na lang. Si Kristo to follow na lang. No? Tanda natin, without Christ, wala tayo. Wala tayo. So, ito nung binigay ng Diyos mismo, nung in-evaluate ni Jesus Christ nung Philadelphia. No? I put before you an open door which no one can shut. So doon pa lang, binigyan na sila ng assurance ng kaligtasan. Right from there.
No one can shut. Kasi sabi ng mga komentaryo sa possible, doon sa mga synagogue, hindi sila pinapapasok. Kaya nga in-exclude sila. They were excluded. They were excluded. So dito, inassure ng Diyos na ngayon pa lang, meron na kayong kaligtasan. I will set before you an open door. No one can shut. Bakit ginawa ng Diyos yun? Because you have a little power. By the world standard, wala kayong influence, wala kayong power, wala kayong resources, pero you have kept my word and have denied my name. No? They have not denied the name of our Lord Jesus Christ. Gusto kong balikan uli ng Sardis, no? Nung kokonte na nag-share, kumbaga parang pinikap lang nila, sila naman, in full abundance, eto nung kinagiliwan ng Lord. Nung sharing. Kaya papasok dito nung pangalawa eh. Nung pangalawa, nasabi ko, magkasunod ito, nung 1 and 2, nung open door na to, unang-una to salvation. Si Kristo lang makapigay ng salvation na yon. He holds the key. Automatic yan, nung salvation na yan, susunod yan, another meaning ng open door is nung opportunity to preach the gospel, to witness. Kaya magkasama yan. Hindi pa pwedeng doon ka lang sa number 2 kung hindi ka naman totoo sa number 1. Kung wala ka naman totoong kaligtasan. Wala kang totoong knowledge sa Lord. Anong i-preach mo? Kagaya ng sa exhortation kanina. Anong i-preach mo? Lakas lang ng loob. Diba? So hindi. So kailangan nakabalanse yan. Kaya nga magkasunod yan. Hindi pwedeng isa lang. Magkasama yan. Sequence yan. Kailangan mong totoong ligtas ka. At kung totoong ligtas ka namin, imposible na hindi ka gagawa ng number 2. Kaya wake up call ito sa gumin talaga. Wake up call na. Sunod-sunod na ito. Sabi ko, Lord, tapusin mo na. Tapusin mo na. Kasi next year, anniversary na naman. No? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. So, personally, no, ito nung dinidil sa atin eh. Itong dinidil. Nung tanongan ni Sir Narisa, pwede ba na ang church maging mature lahat? Sinagot nga dito eh. Sila, konti lang sila, pero lahat sila nag-witness kay Jesus Christ. Anong reward ng Diyos? Diba sa Sardis, sabing ganon, nakumpleto ang kanilang deeds. Kasi ang Sardis, dead eh, kulang. Majority, corporately, hindi sila humayo. They are not witnessing for Christ. Pero itong Sardis, itong Philadelphia, they are in full, in abundance, ng kanilang spiritual works, ng deeds nila. Ang sabi ni Kristo, you have not denied my name. So, paulit-ulit na naman, ng pagbabanggit ng name, no? Dito ni Jesus Christ. So, number 9, behold, I will cause these of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie. I will make them come and bow down at your feet and make them know that I have loved you. So, again, comparison, no? Itong synagogue of Satan, sa series of letter, 2 beses siya nabanggit. Nabanggit yan sa Smyrna. Nung pinasarin ng Diyos, nung Smyrna, pinasarin ng Lord niya, walang negative yon. At pangalawa, itong sa Philadelphia. Bakit kaya, no? Ba't wala sa Ephesus, wala sa Sardis? Kasi synagogue of Satan eh. So dito lang, may kita mo na itong synagogue of Satan, itong mga Jewish, natatandaan John, lagi kong binabanggit, they slandered the Jews. Kasi nung Jews, alam natin, pag-aaral natin yung Romans, ang totoong Jews, ito nung followers of Christ. Gentiles and Jews. Kasi ang totoong Jews, no, hindi sa ancestry or sa by the flesh. Nung circumcision of the flesh, hindi yun ang magpapatuloy na ikaw ay totoong Jews. Possible, galing ka kay Abraham. Pero ang spiritual Jews na sinasabi, nung totoong Jews, itong circumcision of the heart. Ito nung followers of Christ. Ito nung binigyan emphasis ni Paul sa Romans 2, di ba? Nung pag-aaral natin na merong distinction. So itong kumakalabang kay Kristo sa mga believers, sa Kristiyano, sa Smyrna, di ba? They slandered the Jews, the real Jews, no? So sabi ni Kristo, hindi sila Jews. They are synagogue of Satan. They lie. No? So ito nung binibigyan emphasis, bigyan natin to ng emphasis itong verse 9 na to, no? So nabanggit ito sa Smyrna and dito sa Philadelphia.
Etong verse na ito, mga kapatid, no, may connection ito sa future state na magiging state ng Israel. Sa Romans 11. May kinalaman ito. Ito prelude ito eh. Ito nangyari na to sa verse na ito. Nung sinabi niya, I will make you bow down at your feet. So, nireference mo na ito ni Jesus Christ sa Isaiah rin. Isaiah 45:14. Sis, tingnan natin. Isaiah 45:14. Thus says the Lord, the products of Egypt and the merchandise of Cush, and the Sabaeans, men of stature, will come over to you and will be yours. They will walk behind you, they will come over in chains and will bow down to you. They will make supplications to you. Surely, God is with you and there's no one else. No other God. So, itong Egypt, pati Cush, ito na mga kaaway ng Israel. So, ito nung prophecy na binigay ni Jesus Christ ng Diyos sa Israel. So, itong mga kaaway nyo, darating ang panahon na sila luluhod sa inyo. Hindi sa worshipin nila ang Israel, doon nila worshipin na totoo ang Diyos ng mga Israel. Itong reference ni Jesus Christ dito. Pero 700 years later, sinabi ito sa Revelation. Pero nakita nyo, iba na. Nung promise, nung prophecy, hindi na para sa Israel. Napansin nyo? Nung prophecy na, balik natin sa Revelation 6. Sa ano, no? I will make them come and bow down at your feet and make them know that I have loved you. So, ang nangyari na, after 700 years, no, nung prophecy na yon ni Isaiah about na mangyayari sa Israel, ngayon nabaliktad. Itong prophecy na ngayon, para na sa church. Ano nangyari sa Israel? Because of their rejection sa kanilang Messiah, sa katigasan ng kanilang puso. So ngayon, nung prophecy ng Lord, ngayon, sila na mismo ngayon ang magbabow down dito sa tinagurian nilang kaaway nila. Itong church. Diba? Ito nung pinag-aaralan natin. So, titingnan mo, vindication ito eh. Sa mga Christian, vindication ito. Kasi yung vindication sa Israel eh, nung mga kaaway nila, they will bow down at their feet eh. So ngayon, nabaliktad, sila ngayon ang magbabow down sa paanan ng church. At nangyari ito sa Philadelphia. So sabi ko kanina, prelude ito doon sa future event na mangyayari in the near future about sa Israel. No? Although humiliating defeat ito, tinanggap nila ito. Kaya nga sabi ng mga Bible scholar, umpisa na ito eh. Na, diba nagkaroon ng judicial hardening sa puso ng mga Israelites? Dahil sa katigasan, because of their rejection sa kanilang Messiah. No? So itong nangyari dito, by God's grace, ganito lagi ang purpose ng Lord, nung kanyang sovereign power. No? Pag siya nag-judge, at the same time, merong blessing. Natatandaan nyo, tayong church, because of the rejection of the Jew, we are grafted in. Tandaan natin, salvation is of the Jews, sa kanilang yan nung una. Pero because of the rejection of the Messiah, tayo naman nabigyan ng blessing na makapasok doon sa kaharian ng Lord because at the expense of them, because of their rejection. So nakikita nyo, so paano na ngayon kapag nung full inclusion na ng Israel, so anong blessing na meron ang mundo para itong resurrection from the dead? Yun ang pinopoint ni Paul dito. No, so dito sa panahon sa Philadelphia, inacknowledge nila, kasi sabi, hindi ko alam kung paano ginawa ng Diyos dito na I will make them come and bow down at your feet and make them know that I loved you. Para malaman ng mga Hudyo na ito na mahal ko kayo, Philadelphia, itong mga believers. So, inisip ko paano ginawa ng Diyos yun? Kaya dito merong pinakamahalagang
partisipasyon ng church. Napakahalaga ng partisipasyon nating church para sa fulfillment ng grand redemption ng plan ng Diyos sa Gentiles and most especially sa Jews. So dito, sa pagkakataong ito, I will make them know that I loved you. So makikita ng mga Jewish people dyan, na miyembro ng Synagogue of Satan, totoo nga, mahal ng Diyos itong church na to na ating pinapersecute. So by God's grace, nung iba nagkaroon ng acknowledgement sa kanilang Messiah. At ito rin sinasabi ko na ito ng prelude. Pagdating sa Zechariah 12:10, diba? Nung the whole of Israel will be saved. Sinabi rin yan sa Romans, diba? So ito na, nag-uumpisa na ito. So example, alam ko up to date kayo, no? Sa Middle East, especially sa Israel, merong organization dyan ng mga Messianic Jew, mga believers, no? So ang ginagawa nitong mga na-convert, no, from Christianity, no, Judaism to Christianity. So ang ginagawa nila, sinusunod na itong mission nung preaching the gospel. So ang ginagawa nila, they are flooding the internet dito sa Israel. So nag-upload sila diyan ng mga material about Jesus, about the gospel, kasi alam niyo kung bakit? Kasi, for almost 2,000 years, ang Israelita, the Jews were deprived of knowing the true biblical Jesus. Ano mo, meron sila nung mga commentary ng mga kanilang mga rabbi dito sa Bible about Christ. So hindi nila ma-accept na si Kristo ang Messiah. Kasi ang kanilang interpretasyon sa Isaiah na napakalinaw, the suffering servant, si Jesus Christ yun, ang interpretasyon nila, sila yun. Israel yun. So paano nila tatanggapin si Kristo as their Messiah? So what they need, sabi nga ng isang Jewish believer, sabi niya, nagpapasalamat kami sa mga missionary na pumupunta sa Israel. Pero please, sabi niya, huwag niyong isipin na ma-open niyo ang Jews. Dapat nga i-open niyo yan kasi ang gospel is an offense. Paano nila matatanggap si Kristo kung hindi niyo sila i-offend? Doon ang sinasabing nagpapadala ng missionary pero wino-water down ang gospel. So paano nila marirealize na ang mali nila that they are in need of a Savior kung i-water down nila ang gospel? So ayun ang kanyang panawagan sa mga missionary na pupunta. Mga kapatid, hinug na ang Israel. Although wala tayong awareness doon, nung mga pangyayaring ito are all falling in line. Falling in line na siya, wala lang tayong alam doon. Kasi 100 years before itong Israel, solid yan as a Jew, nung kanilang religion, Judaism, solid yan. Pero ngayon, nilabas ng mga group na to, nung data, na ano nangyayari sa Israel. So ngayon, nung mga professing Judaism, no, ng mga believers, ay mga miyembro ng Israel, no, hindi na talaga 100% sumusunod. Hindi na nga nila kinocommemorate ng Sabat eh. So hindi na nung solid. So sabi nga nila, ripe na ito para makapasok ang gospel. For 2,000 years, they were depraved of true Christ, kung sino si Christ. So ito na pagkakataon, na-crack open na nung pagkakataon na yan, na maipasok, ma-invade. Kaya ang ginagawa, they are flooding the internet with the materials of Jesus Christ, the gospel. Anong sabi ng Google? Sa Google search, yung labas. Nung search na Jesus Christ, napakadami. Hindi lang sa Middle East, most especially sa Israel ngayon. So ito na nung nangyayari, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko, ito nung precursor sa kanyang pagbabalik. Maaring hindi natin nalalaman behind, pero ng mga character, ng mga tao involved, they were falling in line para na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Imagine mo, it is the right time to preach, to witness to the Jews. So ang may pagkakataon lang yan makagawa. Ito yung part ng ating church. So itong church na to, parang payback time ito eh. Parang pagbabalik nito natin ng pasasalamat sa Israel. No? So paano? Ito na pag-preach na in an unadulterated gospel. Ito nga na hindi natin i-water down para isipin natin, ako baka ma-open sila eh. Hindi na tayo, lalo silang lalayo sa gospel. No. Gospel is an offense. Tandaan natin yan. Hayaan mo sila ma-offend. Diba ang Sardis, hindi sila preach si Jesus Christ kasi takot sila ma-offend ng Jews eh.
So ito no sabi mismo ng believers na Jews, na sabi niya, i-preach niyo si Kristo. Ma-open man kami o hindi, kasi diyan nga sila nakilala eh. Nakita nila, mali kami. So ito nung mangyayari in the near future, magkakaroon ng National Day of Mourning sa Israel. Sa Zechariah 12:10, no? Zechariah 12:10. Na finally, they will realize na mali sila. They will acknowledge Christ. I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourning for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over firstborn. So futuristic pa ito. Pero eto na, mga kapatid, no, nangyayari na. Nangyayari na nung message, gospel message na maaari nang tanggapin ng mga Jews. No? Magkakaroon national mourning yan sa buong Israel. Ang sakit nun. For 2,000 years, nung nireject nila si Kristo, at pinahirapan nila ang followers ni Kristo, kaya they were labeled by Jesus Christ Himself na synagogue of Satan. Kasi akala nila they're doing the work of God, but instead the work of devil ang nangyayari sa kanila. So finally, magkakaroon ng pagdadalamhati, National Day of Mourning sa Israel. Sinabi ito ni Zechariah. Malalaman nila finally, Lord, we are dead wrong. We persecuted you for almost 2,000 years. Pero kaya sinabi natin, no, ang Diyos hindi pa siya tapos sa Israel. Ang Israel at church, separate yan ng plano. Pero salvation, isa lang yan. Si Kristo ang Lord of the Old and Lord of the New Testament. Salvation ng all believers, parehas ng salvation ng New Testament believers. It's all about Christ. The centrality of the redemptive plan of God in the whole world is nung cross ni Jesus Christ. Yun ang centrality. So kaya mga kapatid, nung urgency. So ito pa rin ang pinopoint no? Ito pa rin ang pinopoint na tayong church, ini-encourage. Malay mo, may dumaan Diyos dyan. Masyaran natin in an adulterated gospel. Pati nung Gentile, until the fullness of the Gentile, hanggang sa matapos na ng bilang ng mga Gentile, and then the end will come. Diba? Kasi minsan nakakalimutan na natin ito, parang after tayo doon sa pursuing ng wealth doon tayo nakapokus. Hindi, totoo. Believers and non-believers, dyan nakapokus Kaya nga ang warning, hindi ka dyan magpo-focus. Pero kung ibaliktad natin, nung focus natin sa paghahanap ng pera, i-focus natin kay Kristo. Pagsunod kay Kristo. Nung blessing ng pera, susunod yon. Pero hindi masama ang maghanap ng trabaho, kaya nga ako TNT dito, ang tagal na Di ba? Hindi yon. Ang pinapoint nga nung warning na may kinalaman pagdating sa salapi. No? So dito makikita mo na akala natin we all figure it out kung paano kumilos ang Lord. No? Minsan akala natin ganito mag-isip ang Lord, pero hindi. Who can know the mind of God? Hindi natin. Who can counsel Him? Who can be His counselor? Hindi. No? Kaya nga sabi ko, Lord, para hindi ka maipit, dalawa na lang sana, isang mahirap, saka isang mayaman. No? Para at least, itong mayaman, tutulong-tulong pa siya talaga, no? Pero hindi. Yun ang standard ng Diyos. Hindi si John ang nagbigay ng standard. Sinulat lang ni John. Si Kristo ang nagbigay ng standard. So, verse 11, 10. Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. So ito nung the hour of testing. So ito, pag sinabing the hour of testing, usually sabi nila ito sa tribulation, no? Pero dito sa context na to, kausap niya ang
Pinapakausap niya. No? I will keep you from the hour of testing. Verse 10. Dahil you've kept the word of my perseverance. Dahil you held the inisip ko, ano ba you held I also will keep you because you have kept the word of my perseverance. I also will keep you from the hour of testing that hour which is about to come upon the whole world to this. So ito yun no? Huwag natin iisipin na, kaya sinabi ko na, huwag natin iisipin na, let us not suppose na itong mga little Philadelphia, itong mga believers sa Philadelphia, is mga anghel nga na hindi na sila nagkakasala. No? Dapat isipin natin kung ano talaga nung pinaka-thought kung bakit sila binigyan pa rin ng commendation ng Lord. No? So alam natin na paglilingkod natin, hindi siya perfect. As much as possible na hindi nga tayo perfect, nagkakasala pa rin tayo. Pero ang makita natin dito, nung in-overlook ng Diyos Napansin nyo, in-overlook niya nung imperfect na tao sa Philadelphia. Alam natin yon, hindi sila sinless. Nagkakasala sila, pero bakit ang Diyos nagbigay sa kanila ng pangako? Yung pangako na, I will keep you also from the hour of testing, which about to come upon the whole world. So dapat ang makita natin in spite of our shortcomings, no, tinitingnan pa rin ng Diyos nung centrality ng ating motive, ng ating paglilingkod sa Kanya. Doon siya pumokus Kasi hindi to perfect. Kaya nga sinabi ko, faithful sila sa paglilingkod sa Diyos, corporately, pero hindi pa rin sila perfect. Pero ang commendation na napakaganda, nung sabihan sila ng Diyos, no, you have kept my word. Tayo, diba? Yun ang isipan natin as a believer, diba? Yun ang gusto natin. Yun ang gusto nating sundin. Sundin natin ang buong salita ng Diyos, the whole counsel of God. Diba? So, kaya dito, nung ating nagagawang kasalanan, ngayon, no, hindi ito maapektuhan kung anong ginawa sa atin ni Kristo. So, ito nung kagandahan nito no? Nung doon tayo nakaangkla doon sa unchanging grace ng Lord sa atin. Hindi yung mababago. Secured yon. Ito na nangyari sa Philadelphia. Hindi sila perfect. Pero ang tawag sa kanila, you kept my word. Nanatili pa rin sila sa Diyos. In the sense na hindi 100% nilang nasunod lahat. Pero ayun kagandahan sa Lord, di ba? So, nung pagtingin ng Diyos na yon, is para lang yun sa anak niya. Na in-overlook niya nung ating shortcomings, nung ating paglilingkod, na hindi perfecto. Pero nung sabihan ka ng Diyos, because you kept my word, I will also keep you from the hour of testing na mararamdaman ng mundo. So dalawang klase ito. Ito nung pangalawa, futuristic pa ito nung sa tribulation. At nung una, itong mismo doon sa panahon nila. Hindi lang sa panahon nila, pati sa mga future pang darating na mga believers. No? Ibig sabihin na itong, I will keep you from the hour of testing. Hindi ito ibig sabihin na hindi na sila makakaramdam ng mga calamity, ng mga sufferings, ng mga kapagsubukan. Hindi ibig sabihin yon na yun ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos dito is nung dumating man sila sa matinding pagsubok or trials, they will bear with that trials. Dahil nung grace ng Lord ang magsusustain sa kanila so that their salvation will not be put in danger. So yun ang blessing ng Lord sa Philadelphia. Hindi lang sa kanila, pati sa atin. Kaya nga sabi ko, nasa lighter side ito itong pangako ng Diyos. Kasi yung mga previous, mabibigat. Mabibigat yon. So ito, magsaya tayo kasi nung pangako sa Philadelphia is the same promise din sa lahat ng believer throughout all generation. Amen? Ilan ba tayo? Marami-rami naman tayo. Hindi naman tayo konti. Mga kasing dami tayo ng Philadelphia.
O lamang lang tayo ng konti sa Philadelphia. No? Kaya nga nakaka-encourage eh. Kaya nga habang inaaral ko, parehas lang to namin, Lord, konti lang kami. Wala kaming resources, nakiki-church lang kami dito sa Gumin. Pero, nung pagpunta namin dito is galing to sa'yo. Galing to sa'yo. Kahit na lahat tayo may kanya-kanyang dala, kahit na tayo busy-busy sa preparasyon ng kasal, di ba? Totoo yun. Blessing naman yun, kaya hindi mo yun dapat ikaya. Bro, blessing yun. Blessing yun. Nakikiisa tayo. Kasi dyan nga, makikita mo kumikilos ang Diyos. Inaayos lahat. Di ba? Malit lang to na church, itong Gumin. Pero nasa tama tayong pwesto. No? Nasa tama tayong pwesto. So itong another testing na mangyayari sa buong mundo, no? Ito nung sa tribulation. So hindi na natin yung dadaanin. No? Ibang topic yun eh. So susunod na lang nung sa Revelation na yun. So ang focus lang is nung sa nangyayari for the time being. No? Kasi ayun ang purpose ng hour of testing. Ipoprotektahan tayo. Is nung kagaya nung sa Smyrna, nung if you confess Jesus is Lord, nung dadaan na sila, pupugutan na sila ng ulo. Diba? Sa tingin nyo ba kung wala nung pagsama ng Lord, makakaya nila yon sabihin na eto na nung pupugutan na sila. Yun ang purpose ng Holy Spirit sa atin. Eh. Hindi natin kakayanin yon nung ganung pagsubok. No? Dito nga nagkakahulihan nga, hindi na ako nagpamalengke. Eh. Diba? Nung kailan lang, paglabas ko, ang daming pulis. Sa Warayong, doon ako dumaan, may pulis pa rin, sabi ko. Pag uwi ko, tinext ko nga sila eh. Sabi ko, bro, huwag kayong mamamalengke. Merong pulis. Nung kapon, nung pagpasok ko. So nakakatakot na, no? Paano na nung buhay ang paglalabanan? Paano na kung anak mo ang paglalabanan, nung asawa mo ang paglalabanan na? So, okay lang ba tayo? Kampante tayo, no? Ako nga, sabi ko, nung kapatid ko, Lord, nung iba hindi pa ligtas. No? Kaibigan ko, no, nagagawa natin tumawa, no? Pero alam ko na hindi yun na less burden, no? Pero kagaya nung King Atalos, kung paano pagmamahal niya sa kanyang kapatid, tayo rin. Kasi alam natin, sabi nga ni Paul Washer, bakit ako hindi gagawa ng drastic actions kung nakikita ko ng anak ko, kapatid ko, nasa loob ng bahay, nasusunog, tulog siya. Di ba ako gagawa ng drastic action para makuha ko ng attention niya? Papabayaan ko na lang ba? Ay, hintayin ko ng bumbero. Minsan ganun tayo eh. Kasi na-relax na tayo dito sa ino-offer na amusement ng mundo. Wala na nung burden. No, parang dumadaan ng panahon, tapos na, isang araw, tapos na, nakatulog ka, gising ka, and yet, wala pa rin nangyayari. Hindi po pa rin sila nasyesaran. So, ang hirap, mga kapatid. Ito nga, pinupoint sa atin eh. Kaya imposible na ikaw totoo, niligtas ka ng Diyos na hindi ka mag-a-act to witness for Christ. Sa pamilya mo lang, unang-una. Sa anak mo, sa asawa mo. Hayaan ba? Till death do us part? Dito lang sa lupa? Ikaw Kristiyano. Asawa mo, hindi pa. Mahal mo lang siya dito sa lupa. No? Minsan, ito nakakalimutan natin. Nung anak mo, nung nanay mo. No? Kaya ako, habang pinaprepare ko ito, nanay ko nasa hospital pa rin. Hindi pa siya naoperahan kasi nga naggaganong-ganunan ng kanyang blood sugar. Pero by God's grace, no, nabigyan uli ako ng chance na mag-share kahit na matitigas ang ulo. Hindi ako titigil. Si King Atalos nga, inong pagmamahal niya, example to ng Lord, nagkataon lang ba ito? Na meron siyang special love sa kanyang kapatid. Kahit nung mundo clamoring for him to kill, or even kill his brother, hindi niya ginawa. Kasi mahal niya ang kanyang kapatid. Tayo pa, ito ang ginamit ng Diyos na pangalan
na kanyang blines ng church na ito, para if you incorporate that into Christianity, yan ang number one trademark ng isang Kristiyano, to love one another. No, pamilya natin, ang una dapat nating and then saka tayo lalabas. So yun ang para sa akin mensahe ng Lord. Kung totoong ang Diyos nagbukas ng pinto sa iyo, nakatanggap ka ng kaligtasan sa Kanya, imposible na hindi tayo kikilos. Yung tanong kanina kung possible ba na ang buong church mag-mature, possible. Possible. Kasi unang-una, hindi naman tayo ang magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas. Verse 11, I am coming quickly, hold fast what you have, so that no one will take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go out from it anymore, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name. 5 beses sinabi nung my. 5 ba? He overcomes. So, alam natin to. Ang pinapoint dito, he overcomes, ito ng mga naligtas. Ito ng merong crown. Kaya lang, throughout the letters, nung crown na ito, it varies, no? Depende yan sa pangangailangan ng kanilang panahon. No? Yun ang crown. Pero isa lang to, eternal yan, eternal salvation yan. Itong crown na yan, na binibigay ng Lord. Kaya nga kasi sinabi ko, kinoconnect niya kung ano nung geographical na sitwasyon, nung posisyon or nung sitwasyon ng mga believers. Doon niya ino-incorporate nung crown na ibibigay niya sa kanila. Sa itong Little Philadelphia, siya lang nung church, even nung Smyrna, hindi nakatanggap ng sustained hope, blessing upon blessing na binigay niya. Smyrna hindi nakatanggap niyan. Pero itong Philadelphia, tingnan mo nung mga pangako, promises ng Diyos. I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go out from it anymore. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down of heaven from my God, and my new name. Anong binibigyan emphasis dito ng Diyos? Nung kanyang possession sa atin. Nung ating unshakable na secure place, eternal security natin sa Ama. Itong pillar na to, symbol to eh. Kasi dito sa Philadelphia, no, may mga ruins dyan. Itong pillar, nakita pa nung pillar ng ibang mga churches, pati ng mga templo. To sa pillar na to, naandun nung pagan god, nakasulat, si Dionysius. Pagan god nila yun, nasa pillar. So, ba't kinonekto ni Jesus Christ, no? Dito sa mga believers sa Philadelphia. Kasi sa pagan, diba, sabi ko kanina, nung pangalan, napakahalaga niyan, diba? Reputasyon mo yan eh. Diba, pag politiko ka, pag nagpagawa ka ng isang bagay, andun yung pangalan mo, nakadikit, diba? Kasi ano yun eh, respect or pasasalamat sa'yo. Sila, sa buong buhay nila, hindi sila nakatanggap nun eh. Pero pagdating sa langit, binibigyan ng emphasis ng Lord. Nung pangalan nyo, ilalagay dyan mismo sa pilar. Anong sinisimbulay ng pilar? Nung strength, nung steadiness, na hindi ka na masyeshake pa kailanman. Wala kayo sa mundo, wala kayo dito noon, wala tayo noon. Minsan nire-reject tayo, di ba? Minsan hindi tayo pinapansin, pero nung Diyos nagmahal sa atin, bibigyan niya to emphasis. Kaya nga ang dami nito na binigyan ng emphasis dito sa Little Philadelphia. They were stripped of everything, just like Smyrna. Wala silang access, wala silang influence. Konti lang sila. They suffered a lot. Pero sila ang pinaka-most na sustain na binigay ng Lord, na promises upon promises, blessing upon blessing. Biruin mo, ilalagay pa ng Diyos yung kanyang pangalan. Si Kristo. 250 names. Meron pa palang isang pangalan na bago pagdating sa langit. Meron ba tayong idea na ano kayo nung pangalan ni Jesus Christ? Jesus pa ba ang pangalan niya? New name.
Ang hirap mag-isip. Ako rin nag-isip eh. Ano ba? So, bakit pa magpapalit ng pangalan si Jesus? Ano yun? Ano kaya ang purpose nun? Puro speculation lang tayo, di ba? Hindi natin alam eh. Ako, nag-wild guess lang ako. Nag-try lang ako, no? Try lang. Huwag niyo itong ko consider, no? Nag-try lang ako. Kasi, siyempre, Trinity, kagaya ng kinunta natin kanina, Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Bakit meron din naniniwala sa Trinity? Kasi sabi nila, kaya nga God the Father eh. Hindi siyang God the Son. Ibig sabihin, mas powerful ang God the Father kaysa sa God the Son. So, yun ang explanation. Naglaro lang sa isip ko. Nung pagpunta ni Kristo dito, is dala niya ng humility, no? Pagpapasakop, in full obedience, no? Sa lahat ng will of the Father. No? So, siyang God the Son. Pero makikita natin, throughout eternity, magkasama na sila. No? Baka lang, no? Iisip ko lang, pagdating doon, malalaman natin, kasi nung God the Son, para sa akin, ginamit niya to as a language of love para maunawaan natin ng relationship ng ama na anak. Kasi ang tao ganun eh. Ibang pakiramdam mo pag pinag-usapan mo ng ama, ng anak. So pinakita ni Kristo 'yon nung pagbaba niya na ako ang anak, nire-represent akong ama. So humility 'yon. Hindi niya inari, 'di ba? Nakapantay siya ng ama. Sinabi niya 'yon, 'di ba? Baka lang sa akin, no? Pagdating doon, hindi siya the Son. Pero hindi natin alam. Ang pinapoint ko lang doon is kasi nga dahil sa Son na ginamit niya, nung iba naniwala na mas powerful ang ama kaysa sa kanya. Kasi anak nga lang siya eh. Saka nung pinakita pa niyang obedience, nagpapasakop siya sa anak. Pero yun lang sa akin ha. Pero ang mahalaga, alam natin, pagdating doon, ito nung full majesty kung sino si Jesus Christ. Definitely new name eh. Hindi na natin ito malalaman. Puro lang tayo speculation. Pero ang kagandahan, tayo ang makakaalam. Ito nung pinangako sa Philadelphia, ako ibibigay ko, I will imprint nung pangalan ko sa iyo. Ano ba ibig sabihin pag in-imprint sa iyo nung pangalan, nung karakter ng Diyos? No? Pag-aari ka niya. Nung holiness niya nasa atin. Kaya nga, gusto ko pagtayo kanina, sasabihin ko, wala akong righteousness. Si Kristo lang ang righteousness natin. So ito nung ini-emphasize namin dito sa Gumin, no? Nung righteousness ni Kristo ang siyang nananagpapanatili sa atin na nakatayo. Na hindi tayo ginajudge ng Lord sa ating mga pagkukulang because of the righteousness of His Son. No? So, ang galing ng promises na ito. Parang nung sa Sardis, no, ipapakilala tayo isa-isa sa Ama. To, sunod-sunod yun. Hindi pa kayo na-excite? Alam ko na-excite kayo, pero maganda itong gawin natin na ilagay natin to sa isipan natin lagi, itong mga eternal na bagay na to so that we can balance things. We can prioritize things ng tama. Kapag we live soberly ng ating kaisipan, na nag-iisip tayo ng mga eternal na bagay. Nang sa ganon, hindi tayo ma-occupied ng mga amusement ng mundong ito. No, kasi panahon na para mag-focus tayo sa ganung kaisipan eh. No, wala tayong idea na nagbo-boom na pala ang gospel sa Middle East, sa Israel, na hindi na sila ganun kasolid. Kumbaga, secular na sila eh. They are open for new ideas eh. Open na sila. Hindi kagaya ng dati, strict sila. Kapag, aside from Judaism, wala na yan. Wala na silang in-entertain. Pero, so eto na pala, papalapit na, prophecy is being fulfilled right before our very eyes, no? So kaya nga, in-encourage ko lang, no, mga kapatid, na magpalakasan tayo lagi, no? Ako personally, nung pag-aaral ko sa 7 churches, iba ang naging dating sa akin talaga. Ewan ko, bakit binigay sa akin. Pero hanggang ngayon, di pa ako move on doon sa Smyrna eh. Doon talaga ako na nung nabigatan masyado.
Kasi tinatanong ko sarili ko, Lord, hindi ko kaya talaga. Honestly, sinasabi ko, baka mag-falter ako kung sa akin lakas lang pag humarap ako doon sa ganung sitwasyon. Or nung mahal ko sa buhay na makikita ko, nasasalang sa ganun. Hindi ko alam ang gagawin ko. So, pero, ang pangako ng Diyos ang napakasarap, mga kapatid. God is faithful. So, God is faithful. Pinakita niya yan. Hindi lang dito sa series ng Revelation. Sa Old Testament. Kung paano siya kumikilos. No? So, last na, 13. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. What the Spirit says to the church in Philadelphia. So, ganun pa rin. Magtatapos ng sulat. Encouragement sa bawat isa. Palakasan na ito ang nangyayari sa Sardis na nakaraan. Ito naman ngayon ang nangyayari sa Philadelphia. So, kagaya sinabi kanina, hindi natin kayang, we cannot understand kung paano talaga kumilos ng sovereignty ng Lord. No? Dito na ako magtatapos. Alas 5 na, no? Dito na ako magtatapos. Lastly, because God is faithful, Because God is faithful, yun ang kakantayin natin mamaya, So, inaalaw ng Lord ng mga bagay na mangyari. Kasi faithful naman siya. Sabi nga na Romans, via Romans, everything works together for the good of those who love Him. Minsan, nung may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto, sino ba naman gusto na magkaroon ng sakit, di ba? Sino gusto na magkaroon tayo ng financial difficulties? Wala yun. Hindi natin gusto yun. Kahit believer ka, hindi ka exempted sa ganun. Pero nangyayari, di ba? Pero tandaan natin, God is faithful. We can rest on Him. Inaalaw na to. Maaaring nagtatanong tayo, bakit, Lord? Bakit nangyayari to? Bakit there's so much evil na nangyayari sa mundo? Kaya nung iba, nag-iisip, nasaan ang Diyos? Kung may Diyos, bakit napakaraming evil? Actually, doon mo malalaman na may Diyos kasi may evil Dahil He will punish evil. Now, since God is faithful, God is sovereign, again, tinanong ko, sabi ko, Lord, nung Philadelphia, faithful siya Pero during the 14th century, mga kapatid, doon finally nag-give in itong church. For centuries, they remained faithful. Pero nung region na yon, that was occupied na by the Ottoman Empire, ng mga Muslim. Kaya tingnan nyo, ang Turkey, yon, Muslim na, So, ayon sa history, itong Philadelphia, sila ang kahuli-hulingan church na nag-give in dito sa Muslim advancement. Hindi dahil sa gusto nila, because they were betrayed by the Byzantine Church. Nagkaroon ng collaboration. Pero personal, di sila mag-give in. So, nakita ng faithfulness ng church. Pero sabi ko, Lord, di ba sovereign ka naman? Since alam ko sovereign ka, pwede mo rin naman i-allow na what's such a blessing na binabasa namin na hanggang ngayon sa panahon natin, nag-i-exist itong Philadelphia na pinasado mo Pero sad to say, wala na ang Philadelphia. Hindi natin kayang isipin ang kaisipan ng Diyos. Kasi kung ako lang, Lord, sana ngayon pa maaaring pumunta tayo doon kasi binabasa mo. Nag-exist sila, nanatili silang tapat sa iyo, sinabihan mo sila na they are faithful church, opposite sila ng Sardis. So, ina-expect namin na sa Christian, na sa believer, na dapat mag-exist pa siya. Pero wala na. 14th century lang, wala nang ang Philadelphia. Ganun din, a decade from now, itong gumin, hindi natin alam kung ito'y tatayo pa or nung mga churches natin sa Pilipinas, mag-i-exist pa. Kasi ang salvation, hindi pinangako sa church building. Ang salvation, tayo ang church.
Alam natin yun na we are the church. So nung Turkey, napakarami ng Muslim. Napakalit na lang porsyento ng Christianity. Naniniwala ako nung remnant ng Sardis, ng Philadelphia. Andun sila. Because God is sovereign, any moment kaya niyang i-arise yun. Nagagamitin niyang revival sa Turkey. No? So yun ang nakita ko. Nung mga believers sa Philadelphia, sa Smyrna, nawala man ang majority or nawala man sila talaga. Pero nung buhay na na-imprint nila, naging encouragement sa atin. Pati sa mga future believers, no? Na dito natin makikita, mga kapatid. Because God is sovereign, God is faithful, inaalaw niya ang ganitong mangyayari na hindi man natin kayang isipin. Bakit? Kasi alam natin God is sovereign, God is faithful, no? Tandaan natin na itong pangyayari na to, pinakita ng Diyos, He doesn't only saves. He keeps, He protects, and preserves His true church. All for our good and ultimately for His own glory. God is faithful. Nung sa Sardis, sinabi niya, pati nung sa team natin, He will be with us even to the very end of the age. Mamatay man tayo, sabi ng Bible, He will raise us up again in the last day. Panghawakan natin yun. We can rest on Him because He who promised us is faithful. So doon lang po mga kapatid, to God be the glory. Nagpapasalamat ako na isa na lang matatapos na tayo at alam ko na whatever the plan of the Lord, no, hindi natin alam. So tayo lahat tumayo para po sa ating closing prayer.